Welcome to Teacher Lumaban's YouTube channel. Today, we have an exciting and enlightening video prepared for you. Get ready to embark on a journey of learning and enjoyment as we delve into the intriguing topic of ethics and moral education. Your safety is of utmost importance to us, so sit back, relax, and enjoy the video from the comfort of your surroundings. May you always be blessed by God's grace in all your endeavors. Have a wonderful day of learning ahead. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Ethics. Ethics is the art and science that deals with the morality of human acts, guiding people in discerning right from wrong and good from bad in their actions. It encompasses the principles and theories that help individuals make moral decisions, aiming to promote good behavior and avoid harm. Ang etika ay ang sining at agham na tumatalakay sa moralidad ng mga kilos ng tao, na gumagabay sa mga tao sa pagkilala sa tama sa mali at mabuti sa masama sa kanilang mga aksyon. Sinasaklaw nito ang mga prinsipyo at teorya na tumutulong sa mga individual na gumawa ng mga desisyong moral na naglalayong isulong ang mabuting pag-uugali at maiwasan ng pinsala. Human acts versus acts of man. Human act. A human act refers to an action done consciously and freely by an individual. These actions are deliberate and involve the agent's use of intellect and will. Examples include making a decision to help someone or praying. Batas ng tao. Ang kilos ng tao ay tumutukoy sa isang aksyong ginawa ng may kamalayan at malaya ng isang individual. Ang mga pagkilos na ito ay sinadya at may kinalaman sa paggamit ng ahente ng talino at kalooban. Kasama sa mga halimbawa ang paggawa ng desisyon na tumulong sa isang tao o nagdarasal. Act of man. An act of man involves actions that occur beyond one's consciousness or are involuntary, thus not dependent on intellect and will. Examples include physiological functions like breathing or reflex actions, which occur without conscious control. Gawa ng tao. Ang isang gawa ng tao ay nagsasangkot ng mga kilos na nagaganap na lampas sa kamalayan ng isang tao o hindi sinasadya, kaya hindi nakadepende sa talino at kalooban. Kasama sa mga halimbawa ang mga physiological function tulad ng paghinga o reflex action na nangyayari ng walang conscious control. Types of human acts in relation to reason. Good, moral, acts. These are actions that are in harmony with reason and conform to moral principles. For instance, praying, helping someone in need, or telling the truth. Bad, immoral, acts. These are actions that contradict reason and violate moral standards. Examples include stealing, lying, or harming others. Indifferent, amoral, acts. These are actions that are neutral in relation to reason, neither inherently good nor bad. For example, eating or walking, which do not carry a moral dimension in themselves but can be judged based on circumstances and intent. Mga uri ng mga gawa ng tao na kaugnay ng dahilan. Mabuting, moral, na mga gawa, ito ay mga kilos na naaayon sa katwiran at umaayon sa mga prinsipyong moral. Halimbawa, ang pagdarasal, pagtulong sa nangangailangan, o pagsasabi ng totoo. Masamang immoral, na mga gawa, ito ay mga kilos na sumasalungat sa katwiran at lumalabag sa mga pamantayang moral. Kabilang sa mga halimbawa ang pagnanakaw, pagsisinungaling, o pananakit sa iba. Mga gawa na walang pag-iintindi, amoral, ito ay mga kilos na neutral kaugnay ng katwiran, hindi likas na mabuti o masama. Halimbawa, ang pagkain o paglalakad na walang moral na dimensyon sa kanilang sarili ngunit maaaring hatulan batay sa mga pangyayari at layunin. Modifiers of human acts. These are factors that can affect the morality of human acts by influencing the agent's intellect or will. Ignorance, the absence of intellectual knowledge. There are two types of ignorance. Vincible ignorance, when a person has the means to acquire knowledge but fails to do so. Invincible ignorance, when the lack of knowledge cannot be overcome despite efforts to learn. Concupiscence refers to the strong bodily desires or tendencies toward certain emotions such as love, hatred, joy, grief, passion, daring, fear, and anger. These appetites can cloud judgment or influence decision-making. Fear, the shrinking back of the mind from perceived danger.
Fear can affect an individual's capacity to act freely, but it doesn't completely remove accountability unless it renders the person's will powerless. Violence, external force applied by another person or situation that restricts a person's free will. When violence is extreme, it can remove responsibility from the individual. Habit, the repetitive nature of certain actions that over time become automatic or ingrained in behavior. Habits, whether good or bad, affect how freely a person acts. Mga modifier na mga gawa ng tao. Ito ang mga salik na maaaring makaapekto sa moralidad ng mga kilos ng tao sa pamamagitan ng pag-impluwensya sa talino o kalooban ng ahente. Kamangmangan, ang kawalan ng intelektual na kaalaman. Mayroong dalawang uri ng kamangmangan. Vincible ignorance, kapag ang isang tao ay may paraan upang makakuha ng kaalaman ngunit nabigo na gawin ito. Invincible ignorance, kapag ang kakulangan ng kaalaman ay hindi madaig sa kabila ng pagsisikap na matuto. Concupiscence, tumutukoy sa malakas na pagnanasa ng katawan o tendensya sa ilang mga emosyon tulad ng pag-ibig, puot, saya, dalamhati, pagsinta, pangahas, takot, at galit. Ang mga gana na ito ay maaaring magpalabo sa paghatol o makaimpluwensya sa paggawa ng desisyon. Takot ang pag-urong ng isipan mula sa nakikitang panganib. Maaaring makaapekto ang takot sa kakayahan ng isang individual na kumilos ng malaya, ngunit hindi nito ganap na inaalis ang pananagutan maliban kung gagawin itong walang kapangyarihan ng kalooban ng tao. Karahasan, panlabas na puwersa na inilalapat ng ibang tao o sitwasyon na naghihigpit sa malayang kalooban ng isang tao. Kapag labis ang karahasan, maaari nitong alisin ang responsibilidad sa individual. Ugali, ang paulit-ulit na katangian ng ilang mga aksyon na sa paglipas ng panahon ay nagiging automatiko o nakatanim sa pag-uugali. Ang mga gawi, mabuti man o masama, ay nakakaapekto sa kung gaano kalayang kumikilos ang isang tao. Norms of human acts. Norms are guidelines or principles that help assess the morality of human acts. Law, St. Thomas Aquinas defines law as an ordinance of reason promulgated for the common good by the one who has charge of the society. Law provides an external standard of morality, guiding individuals to act in ways that contribute to societal well-being. Conscience is the internal judgment by which an individual applies moral principles to their own actions, determining whether they are good or bad. Conscience can be correct when it accurately discerns the morality of an action. Erroneous when it misjudges an action, either excusing what is wrong or condemning what is right. Ang mga pamantayan ay mga patnubay o prinsipyo na tumutulong sa pagtatasa ng moralidad ng mga kilos ng tao. Batas, tinukoy ni St. Thomas Aquinas ang batas bilang isang ordinansa ng katwiran na ipinahayag para sa kabutihang panlahat ng may hawak ng lipunan. Nagbibigay ang batas ng panlabas na pamantayan ng moralidad na gumagabay sa mga individual na kumilos sa mga paraan na nakakatulong sa kagalingan ng lipunan. Konsensya, ang budi ay ang panloob na paghuhusga kung saan inilalapat ng isang individual ang mga prinsipyong moral sa kanilang sariling mga aksyon na tinutukoy kung sila ay mabuti o masama. Ang budi ay maaaring tama kapag tumpak nitong nauunawaan ang moralidad ng isang aksyon. Mali kapag mali ang paghuhusga nito sa isang aksyon, ipagpaumanhin kung ano ang mali o hinahatulan ng tama. It is the study of general and fundamental questions about existence, reason, knowledge, values, mind, and language. It is a set of ideals, standards, or beliefs used to describe behavior and thought. It is the study of the nature, causes, or principles of reality, knowledge, or values, based on logical reasoning. It is a science whose essence is founded on reason, experience, reflection, intuition, meditation, imagination, and speculation that leads to critical thinking, which includes questioning, analyzing, criticizing, synthesizing, evaluating, and judging a given phenomenon of reality. Ito ay ang pag-aaral ng pangkalahatan at pangunahing mga katanungan tungkol sa pag-iral, katwiran, kaalaman, halaga, isip, at wika. Ito ay isang hanay ng mga mithiin, pamantayan, o paniniwala na ginagamit upang ilarawan ang pag-uugali at pag-iisip. Ito ay ang pag-aaral ng kalikasan, mga sanhi, o mga prinsipyo ng realidad, kaalaman, o mga halaga, batay sa lohikal na pangangatwiran.
Ito ay isang agham na ang kakanyahan ay batay sa katwiran, karanasan, pagmuni-muni, intuwisyon, pagmumuni-muni, imahinasyon, at haka-haka na humahantong sa kritikal na pag-iisip, na kinabibilangan ng pagtatanong, pagsusuri, pagpuna, pagbubuo, pagsusuri, at paghusga sa isang naibigay na kababalaghan ng katotohanan. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic about values education, lecture notes. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.